So today, I'll be sharing about God's plan or plan of God sa tua. Sa Bisaya, unsa man kabutang diha, plano sa Ginoo. Plano sa Ginoo sa ato pa. Dili mo masabtan nganong gihimo ka sa Ginoo. Oh, bitaw no nganong medyo gihimo ta sa Ginoo. Ambot oy magkiat ra man siguro. Ana ka no. So, isa ni sa pinaka-importante, which is mao ni ang pinakauna nato nga gina-discuss during RW, ang original intent, which is related po siya or connected po siya ani nga topic nato. Ang sa original intent lang na topic nato is na-dissect siya ba, mas dali ra siya isabot, no, nga naatay mga pictures, naatay mga pictures sa Tree of Life, Tree of Knowledge of Good and Evil. Then, sa may naitabo, sa solusyon sa Ginoo, nana dito tanan. Which is halos the same lang siya, ani. So, of course, no, sa ato relationship with Him, ang first nga reason, nga nung i-create ni Lord. So, dito sa ato, ang original intent is access, relationship. O man to ang, di ba, anak ta sa King, and ang Ginoo, gi-create niya to have access, to have relationship. Tama? And dini mao pud ang first na-confirm ra pod no ato ang topic sa original intent no. So ang reason nga nung i-create kan sa Ginoo kay gusto sa Ginoo og na ay relasyon sa atoa. Amen. Kay ngano man paghimo man gud niya sa angels, animals, fish, birds and plants, good ni sila tanan, pero dili siya magkaroon og intimate relationship sa ila. Kaya nga naman, di magud sila kaliwat sa Ginoo, no? Dili magud, wala magud ang image ni Lord sa ilaha. That's why nag-create si God. God wanted the creation dearly close to Him. So He said, let us make man in our image, no? In Genesis 1:26. So, tanawan ni mo diya, God has mind, intellect, same with the man. God feels and make decisions, same gihapon sa tao. So ang Ginoo, na siya isip, naabot siya kaalam, maka-feel po ang Ginoo, maka-decide po ang Ginoo. So halos same sila sa tao. So ang original jud nga design ni Lord sa toa is holy ta. Nga naman, image man ta sa Ginoo, holy man po ang Ginoo. Tama? So, mura yun tag Ginoo. Liwat yun tag Ginoo. Pero dili tag Ginoo. Amen? Liwat lang tag Ginoo, pero dili tag Ginoo. Mao na nga dili kaliwat sa yawa. Mao jud ang original nga design ni Lord sa toa, dili ta liwat sa yawa. So, ani day gyapon ang Ginoo no? Kung mangutana ka sa Ginoo, unsa gyud atong Ginoo? Makabati pod ang Ginoo, masakitan ang Ginoo, ka-decide ang Ginoo, napoy isip ang Ginoo, napoy kaalam ang Ginoo. Balaan nato ang Ginoo, then dapat mabalaan punta, tama? So gihimo ni God ang tao nga liwat niya ngano man para masabtan so that man can truly understand and relate with God. So same no, kay dili man makarelate gud ang Ginoo sa animals ngano man dili man siya liwat sa Ginoo ang animal, tama? Dili pod makarelate ang Ginoo sa plants nga naman dili man pod image. Mao gani nga mas higher ta than even angels. No? Mas higher ta even the angels. So kung tanawon ninyo, no, God created us to have relationship sa iya. So makarelate yun ta sa Ginoo. Natay access sa iya, masabtan nato siya, no? And liwat yun ka sa Ginoo, dili ta liwat sa yawa. So tanawa day mong tapad, liwat na sa Ginoo. Amen.
Di yun naliwat siyawa. Okay? So, ikaduha, nga reason nga nung gi-create ni God ang tao is, aside sa relationship, is dominion, or kita ang mag-govern sa kalibutan. In Genesis 1:26, that God said, "Let us make man in our image, in our likeness. Let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth, subdue it, rule over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creatures that move on the ground." So kung tanawon ninyo, kita ang naay dominion, naay katungod nga mag-govern sa kalibutan. Dili ang mga created things ang mag-govern sa tuwa, samaan ng mga animals. Dapat kita ang mo control. Kita dapat ang mo govern sa mga animals. Dili ang mas valuable pang iro karon, no? Kita nimo ang mga animal kanang right activist, mga ana, mas valuable pa ang iro kaysa sa tao. Pero 'di ba, kung pasagdan nimo ang iro, kasuhan ka o unsa ba nang kuan, pero pasagdan ang tao nas dapli sa dalan, wal pakialam ang mga tao. So wala jud ni sa design ni Lord sa ato nga kita dapat ang mas valuable and mas importante more than these animals. Even ang mga plants, dili dapat sila mo govern sa tuwa. Created things, no? Nga plants, nga naga-move along the ground. So, apil diha, ang mga plants, kaya naga-move man pud ang mga plants, tama? Gikan sa liso, taas na sila. So, they're moving. So, dili dapat sila ang mo-govern sa tuwa, which is mali naman noon ni karon kay nga naman, sila na may nag-govern ng plants, marijuana, shabu, cocaine, bino. So they are governing us baliktad, no? Instead nga kita ang mo-govern sa ilaha, sila na yung mo-govern. So mali, no? Baliktad karon na naitabo nga ang design ni Lord, kita ang nag-control ani nila, dili sila ang mo-control sa tuwa. Money. Oh, sila na naga-control, ang money na naga-control sa tao. Kuha ninyo? And even na sa ba? Natanawa daw ang imong tapad kung ginakontrol na ba na siya kwarta. Oh, so tanawa daw. Ha? Ha? Kapit siya makontrol. Sige, sige. Oh, praise God na mo din wala mo nagpakontrol og kwarta. So pasabot nga naa jud ka sa original nga katuyuan sa Ginoo. Amen. So unsa ang reason nga nagi-create ni God ang tao to have relationship? Tukative jud kayo ang Ginoo. Gusto jud niya ka istorya makarelate siya sa tuwa, unsay gusto niya ipahimo, unsay dili niya gusto ipahimo. Very relational ang Ginoo. Nagpaabot jud ang Ginoo nga moistorya jud ka sa iya. Nagpaabot ang Ginoo nga maminaw ka sa iya. Amen. Kaliwat jud ka sa Ginoo. That's why gi-create ka niya nga man liwat man ta sa Ginoo jud. Nay sariling isip. Tama? Na siya ay sariling emotion, naapod emotion ng Ginoo. Bitaw, no? So, ang Ginoo dili yun na niya pwede istoryahan pod ang mga plants kay nga naman dili man siya makarelate aning plants. Yes, gi-create ni niya, pero ang tao ang pinaka mo gani nga yes, everything is good, but niya na siya it's not good for a man to be alone. Niya na siya kailangan jud pod nga napoy karelasyon gihapon dinhi sa yuta ang tao ngano man spirit man ang Ginoo. Kuha ninyo? Mao na ang reason karon nga gi-create ta niya para mo govern. Since spirit ang Ginoo, kailangan niya physical nga lawas nga mo represent sa iyaha dinhi sa yuta. And since kita ang liwat sa Ginoo, siya ang nag-create sa kalibutan, siya ang nag-create sa mga animals. Liwat man kaniya, kita ang murol dinhi sa kalibutan. Dili ang mga created things ang murol sa tuwa. Sama ng kwarta. Created naman nga mga plants. Tama? Ang kwarta. Ang sanina, mo na nag-rule sa tuwa karon mga sinina. Kay kung
Kung gwapo siya sa nina, mas taas ang pan. Kung naay alahas, naay rilong nga mahalon, murag sila nay garul, dili na mao. Ang mga butang ang nag kuan ba ka nang nagpasaka sa image aning mga tawhana, dili mao. Nga ang image dapat ni Lord ang magkuan sa imuha, magpa-dominate sa imuha. So, God has given man the authority to rule the earth. Klaro? Kita dapat ang nai-control. Ikaw ang nai-control sa mga imnonon. Ikaw ang nai-control sa mga plants, shabu, marijuana, tanduay diha. Ikaw dapat ang nai-control. Kita man mo govern. Tama? God cannot be seen because He is spirit. Tama? Spirit man yun ang Ginoo. But through man, He can be distinguished in earth. So man is God's representative in this world. Oh, kita di ay ang representative ni Lord para makita kinsa ang Ginoo. Kung mangutana ka karon, tung una, kinsa ang Ginoo, tanawon nimong tao. Pagkasala ni Adam and Eve, nang mangutana ka kinsa ang Ginoo, tanawas Jesus Christ. John 1. Tama? Saan na ninyong John 1:4, God is light. No, First John 1. So nadiha, makita na nimo ang kung mangutana ka kinsa ang Ginoo. Dili ka makaingon nga liwat na ka sa Ginoo after we sin. Ngano man, ang exact nga representation ni Lord is si Jesus Christ na. That's why kailangan ta ma-restore para mabalik tagkaliwat sa Ginoo. Nakuha ninyo? So dinhi, man is the representative of a spirit ni God. Nakuha na? God is man is the physical representative sa spirit na God dinhi sa kalibutan. Tama? Man is the physical representation of God's spirit. So aside from his relationship with God, he is also mandated to govern. So duha, no? Ikaw ang physical representative sa Ginoo dinhi nga mag-rule, and at the same time you are called to be in relationship. So dili pwedeng mawala ka na nga relationship kay unsa pay purpose nga no gi-create ka ni Lord kung wala kay relationship sa iya. So mao na nga naningkamot jud ang Ginoo nga i-restore ka na nga relationship nga nawala. That's why dinhi tanawon ninyo unsa man ang reason nga nung na-fall ang tao sa plano sa Ginoo nga you are in a relationship with God at the same time ikaw ang representative unta sa Ginoo to rule dinhi. Liwat jud ka sa Ginoo in His own image and likeness. So unsa na itabo dinhi sa Garden of Eden nagbutang siya duha ka tree mo nang ginatawag nato nga tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Genesis 2 verse 16 to 17. Yan na siya diha. Naba diha ang verse? Genesis 2. Verse 16 to 17. Okay. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. No? So, mamatay daw or mawala ka na nga access nato or relationship nato kay Lord the moment na we eat that tree of knowledge of good and evil. So ngano man nga gi-allow ni Lord nga napa jud sila ipilian kay of course diha man jud ang pinaka expression sa love ni God sa atoa giatagan ta tiya og choice. Tama? Dili maingon nga love jud ka ni God nga gi-create ka niya to be in relationship kung wala kay choice. Mao na ang tao giatagan niya og choice, it's either you have a relationship kay God or dili. No? Diha man ang freedom, no? Giatagan tao og kanang volition or free will, no? And mo na nga dinhi no kita nato no nga to love God, it can be tested through our obedience. No, John 14:15. Sige, ingon niya sa John 14:15. If you love me,
obey my commands. So karon ang tinuod jud nga love nimo ang Ginoo is you obey him. Tama? You obey him, you communicate with him, mao jud na ang tinuod nga naghigugma ka sa Ginoo. Mao na nga kabalo na mo nga kung mag-disobey ka sa Ginoo, it's a sin. So he commanded man not to eat the fruit of the tree that leads to death, but Adam did not listen. So pantayan ninyo ha, ang lalaki ang manduan sa Ginoo. Kano man ang order jud nato ani, especially sa family, God, Jesus Christ, man, woman, and children. O kaninyo? Mao gani na nga ang man, ang woman mo submit ka sa imong husband, tama? Ikaw nga husband, no, ikaw ang glory ni Jesus Christ. Makita dapat ang glory ni Lord sa imo. Kuha na to. So makita ninyo din si Adam, wala yun siya ni tuo. Siya ang gihatagan og unang instruction. Kay ang una baya nga gi-create ni God is ang lalaki. Nga naman, ang role sa lalaki, mulisen ka sa Ginoo. Kaya nga naman, wala pa man ang babae. So, ikaw dapat nga bana, in tune ka dapat sa Ginoo. Kabalo ka maminaw sa Ginoo para di madisgrasya yung pamilya. Paano ninyo? Dako kayo ni nga role ninyo nga husband. Kay ikaw man ang una nga gi-create ni Lord, same kay Adam, siya ang una nga gi-create, siya pod ang gihatagan og instruction. Tama? Mao na nga ang role nimo kay ikaw may una gi-create, maminaw ka sa amahan, sa Ginoo, ikaw pod nga asawa, naapod kay obligasyon nga mo minaw sa imong asawa, ay bana. Nakuha na to, mo na yung niya, nga mo submit ka dito sa imong bana. Then, naitabo, nag-disobey si kinsa? Si Eve ang nag-disobey. Nga naman, siya ang una nga gideceive sa yawa. Tama? Pero ang ginstrakan si Adam. Ang problema, di ka balong maminaw si Adam. Maski mag-disobey ni si Eve, sa matong giingon niyan sa Sunday service, no nga, wala jay power ang mga babae before. But na-restore ni Mary Magdalene. Tama? Kay ang first nga naka-disobey is babae. Tama? But kung tanawon ninyo, gi-restore na ni Jesus Christ nga siya pod ang una karon nga ang last nga naka-witness sa death ni Jesus Christ, and siya pod ang naka-witness sa resurrection ni Jesus Christ. Nga naman, ang babae manggod ang una nga naka-disobey. Kuha ninyo. So si Mary Magdalene, siya ang last nga nakakita ay nibiya kang Jesus Christ. Then si Mary pod ang first nga nakakita sa resurrection power, sa resurrection ni Jesus Christ. Kuha ninyo. Kita ninyo nga si Jesus Christ gi-restore jud niya ang mga babae pod. So karon unsa na itabo, instead unta nga gihatagan pagtsansa ang lalaki nga magrepent, nga dawaton niya ang mali niya kay siya baya ang giinstrakan, no? Paano gi-blame ang babae? Ikaw man nga lalaki ang dapat maminaw sa Ginoo. Ayaw na basula imong asawa. Ha? But ang problem ang good is kung musipyat ang ang babae, no? Musipyat ang babae, i-blame sa lalaki ang babae. Nga ikaw may leader nga lalaki. Maminaw jud ka sa Ginoo. Spend time jud ka. Amen. So because of his sin, sa migingon diya, God drove them out of the garden
to prevent them from eating the fruit of the tree of life, which will make their sinful state permanent. Kung makita ninyo din nagbutang og cherubim si Jesus Christ, ay si God, din sa garden, tama? Para i-guard ang tree of life. Nakuha ninyo? So, din sa kuan, asa na ta? Sa Genesis 3 verse 22 to 24. Then the Lord God said, "Look, the human beings have become like us, knowing both good and evil. What if they reach out?" Pag NASB lang ka, kwan, siguro no? Next time, inay mo ang team. Mag-NASB lang mo. Kay murag, kwan kayo. Patanaan na aning siyang ingon aning explanation aning kwan, Genesis. Murag may taas gamay ba? No? Sige. Then the Lord God said, "Look, the human beings have become like us, knowing both good and evil. What if they reach out, take the fruit from the tree of life and eat it? No. Then they will live forever." So the Lord God banished them from the Garden of Eden, and he sent Adam out to cultivate the ground from which he had been made. So again, no, after sending them out, the Lord God stationed mighty cherubim to the east of the Garden of Eden. And he placed a flaming sword that flashed back and forth to guard the way to the tree of life. So, again, kining tawag ani, kining cherubim, gigwardyahan niya ang tree of life. Ang tree of life, manggod, ang tree of life is your relationship kay Lord. Tama? Ang tree of knowledge of good and evil is you become like God na ba, nga dili na ka mangutana sa Ginoo, di na ka mo access sa Ginoo, kabalo na mo ko sa tanan. Dili man na design ni Lord nga kabalo na ka sa tanan. Ang gusto ni Lord is mag-depend ka sa iyaha, mangutana ka sa iyaha, a life ba nga dependent sa Ginoo. Ang gusto yun ni Lord is you trust Him, you depend on Him, you fellowship ba, mangutana, kaganahan kay ang Ginoo, ana. Kana mo yung kangalod, problemado ko karon ba, unsa may solusyon, ani? Ano na ang gusto ni Lord? Lord, kanang kwan ba, kanang ako kasabot sa akong situation karon ba? Murag, unsa may imong plano sa kuwa, ako kasabot. Gusto yun na ni Lord nga na, no, kanang gatras ka sa iya ba, Lord, naglibog jud ko aning kwan ba, ako ang himuon karon. Help me, wala ako kasabot ani. So, that's tree of life. Pero kung mayroon ka nga, di na ka manimba, dili na ka ganahan mo basag pulong sa Ginoo, di na ka mustorya sa Ginoo, di na ka mag-pray, dili na abiyod ka mo grow, dili na ka interested sa mga butang sa Ginoo, hate ka na ni Lord. Mo na ang tree of knowledge of good and evil. Kana ganing you know it all. I don't need God. Ikaw, ako na'y bahala sa akong sarili. Kaya na nako ni. Kaya na ako buhion akong sarili without God. That is tree of knowledge of good and evil. Mo na nga in order for you nga ma-restore kana nga tree of life, kailangan nato, no, kailangan nato og kanang sa nang kwan kanang sword. Kailangan mamatay ta sa tong flesh. Kahit matay ka sa imuhang kanang imuhang pagkakuan ba kanang sa tawag ani pagka independent, no, kanang you know it all mo na ang kanang empowered, no. Ay ana gani nga kabalo na ko sa tanan, di na ako kailangan ng Ginoo. You need to cut kana nga flesh, which is nagrepresent baya na siya sa kortina. In order for you to maka-access ka dito sa pagkamatay ni Jesus Christ, mo to gina-emphasize na ako sa media. Kamo nga nasa media team ako, palihog kog emphasize ka ng curtain gani nga na torn. In order for you maka-access ka, kailangan nga you makuan sitaw you die to your flesh. Kay kung fleshly pa kay ka, di ka maka-access sa Ginoo, di ka mo humble down diha kay sa Ginoo. Kay gusto ni Lord no nga matay ta sa tong will. Mao gani gingon niya sa Bible, let your will be done, not my will. Kay kung will pa nimo, you are operating in the tree of knowledge of good and evil. Wala pa na torn ka na nga curtain.
Nakuha na to. So, what happened to man after he sinned? Nawala ang glory ni Lord sa tuwa. Mo na nga hadlok kanang kuha na ta, puno na ta og fear, depressed, na kulang. Ngano man, both man and woman did not feel shame in their nakedness because God's glory covered them. Mao pa man itong una. Wala pa kasala ang tao. Walay kuan ba? Walay kanang sin conscious. Di sila sin conscious, innocence, pure. Kana ang tao. Kung na ang glory ni Lord, pure gyud ka, di ka kauna-una og kanang dautan. Ngano man, imagine nimo na ang glory ni Lord sa imuha, na ang kinaiya ni Lord sa imuha. Dili ba ya hugaw ang Ginoo? Tama? Dili ba ya hugaw mag-isip ang Ginoo? That's why kung na ang Ginoo sa imuha, wala kay mo nauna-una nga hugaw. Nakuha na to? So tanawan ninyo, pagkasala sa tao, when they sin, they saw they were naked because ang glory ni Lord nag-depart sa ila. Genesis 3 verse 7. Tama? And at that moment, their eyes were opened and they suddenly felt shame at their nakedness, so they sewed leaves together to cover themselves. Before murag wala raman sila, di sila kauna-una og kanang kwan, naked sila. No? Inosente kay sila, wala silang malisya. The glory that God brought them peace, satisfaction, and joy was lost, and sin that caused them to shame, fear, and void took over. So, take note, kung na ang glory ni Lord, naa kay peace. Tama? Kung naa na sala, dili na jud ka at peace. Ako ninyo? Kung naa ang sala, walay satisfaction. Mo nang tao, grabe sige paningkamot, mas kinanay kwarta. Tanawa daw ang kuan, i-assess din mong sarili kung tinuod ba jud nga naa kay relationship o naa pa kaaning sin. Ngano man, wala man kay satisfaction. Puro na lang ka ani permanente, puro na lang ka paningkamot na kay kwarta, maningkamot na pud ka. Then na kay asawa mangita na po kaglain. Na kay insay tawag ani, walay satisfaction ba? Nang addiction. Ngano man di maka ma-satisfy. Diri naman ni ma-fall kung wala jud ang presensya ni Lord sa imo. Kung naay sin. Wala ang glory ni Lord. Ngano man, ang glory ba ni Lord is na contentment. Ang glory ba ni Lord is na peace. Ang glory ba ni Lord is na joy, dili depression. Ang glory ba ni Lord is contentment. Tama? Mo na nga, maski unsaon nimo paningkamot, kung mawala ang glory ni Lord sa imo, naay sin, magtingala ka, naay kulang. Nya, ang tendency nimo, punuon nimo siya og kwarta, ang kulang. Which is, ang nawala is ang glory ni Lord. Dili na siya mapuno sa kwarta, dili na siya mapuno og posisyon nimo, dili na siya mapuno og kanang mga credentials nimo, dili na siya mapuno pud og kuan og kanang babae o unsa man ang imo lalaki ba ansa may gipangita nga abi nimo. So na ako'y nakita gani nga post no ni Leonardo DiCaprio. Naana siya sa yate niya nga 300 million yata to o 30 million yata 300 million yata ya atong yata dollars or 30 million o 300 million dollars. Na siya uyab nga 27 years old. Bata kayo, tama? Pero na siya picture nga naghinuktok. Dili mapuno sa kabatanon sa uyab. Dili mapuno sa luxury sa ihang boat. Dili mapuno sa fame ang iyahang ang void, ang kakulangon. Ang kulang ato is ang glory ni Lord. Dapat ang mapuno. Mao na'y problema karon sa atong society. Kay abi nila kaya ipunoon sa fame. Leonardo DiCaprio, grabe ng mga award, ana. Kita mo, mga best actor niya, unsa pa ng mga box office ba ng ihang mga gipanghimo. Titanic. Nagani gaingon dito nga.
magbintura na lang daw siya dito, i-paint niya iyang uyab dito sa boat, no, kay murag Titanic yung movie ba na. So makita ninyo nga yang gingon diri, gingon niya diha, asa na to, fear and void took over. Mao gani gingon niya sa Ecclesiastes, I will put eternity in your heart. Walay lain na kapuno ana ang Ginoo ra jud, ang glory ni Lord. So dili jud na ninyo pwede punuon og kwarta kana nga void, kakulangon. Mao na ang tao mangita jud og Ginoo, mao na nga naay rebulto, naanay maski kinsa lang na Ginoo kay nganuman gidesign ganita into relationship, no. So mangita ang tao Ginoo jud maski unsa, pero kaso lang walay mo guide sa tao. Mao na nga nakay trabahoon, mao na gina-training ka karon. Amen. Para ikaw mo lead ani, para ang kakulangon sa ilang kasing-kasing ma-fulfill and ma-satisfy. Amen. O na dili jud ko kuan ana pag naay mga kuan kanang mga sikat kaayo ron nga mga vloggers about sa mga kuan nga relo mo yana. Pero pag ingon niya nga kuan siya, Muslim siya, di jud ka makontento ng imong ginahimo. Di ba? Maski unsaon na nimo og flex sa mga malon nga relo, hantod mamatay ka, magsige jud kag pangitag malon nga relo. Ngano man, dili man mao ang nagapuno sa imuha. Wala ang glory ni Lord. Amen? So, ang glory ni Lord nag-left sa ilaha, naapil punta. Muna karon magsigitag pangitag kwarta before. Tama? Wala kay contentment before. Ambot karon kung kontento na ba ka? Wala ko ningon sa inyo nga di mo mangitag kwarta kay kailangan matog kwarta. Ang point nako is nahimo nimong God ang kwarta. Murag kana na lang solusyon ba nga mapuno ka. Di na siya mao. Kuha ninyo. Mapansin man na nimo ngano man mas mapuno imong isip og kwarta kaysa sa presensya sa Ginoo. Mas mapuno ang imong isip o kasing-kasing og pangwarta kaysa sa pulong sa Ginoo. Kaysa sa iyang gusto ipahimo sa imo. That's the problem. Mo bitaw na nga kailangan jud na nimo i-kuan karon, no? I-check kanang imong kasing-kasing kung naa ba ka ani or nag-left ba ang glory ni Lord sa imo. Then ikaduha, pagkasala sa tao, mahadlok na moduol sa Ginoo, which is dapat unta is into relationship sa Ginoo. Pangutana ani ngano di nakaganahan manimba. Di nakaganahan mo ampo. Di na ka maganahan sa mga butang sa Ginoo. Kasi naitabo, before they sinned, they enjoyed the wonderful and free fellowship with God. Mao na yung original design jud ni Lord. Free fellowship with God. Walay condemnation. Mao gani gingon sa Romans 8 verse 1, katong gi-post na ko last week, there is no condemnation. Mao na yung original nga design ni Lord sa tuwa. Walay condemnation. Tama? But ang problem, their sin caused them to fear His presence. Tungod sa sala, mahadlok naman noon makig-fellowship sa Ginoo. Di nakaganahan mga butang sa Ginoo, di nakaganahan maukab na sa imong Bible, di nakaganahan maminaw sa pulong. Naamatay recording sa Sunday service, 5 minutes na lang ka. Di na nimo matiwas, nga naman, di nakaganahan sa mga butang sa Ginoo. Nga naman, nanay sin. So, you repent kung naana siya sa imong kasing-kasing. Mailan man na nimo di mo kumadlok sa Ginoo pas, nagkakuan man ko, pero may bawaan na nimo murag ang spirit nimo ba. Dili na siya mo kuan ba, murag di ka ganahan. No? Magbantay ka anak. Then, sinitabo, nawala ang glory ni Lord. Sinikambyo, ang glory ni Satanas. Kita na. Tuara.
Fearful na ka. Depressed na. Wala na satisfaction. Kaduha, hadlok na kay kamo dool. Then ikatulo, nanay curse nga nisulod sa tao. Their lives, relationship, livelihood, and years became cursed. Sin brought chaos to man. So maninitabo sa tao. Tinunglo. Genesis 3:16-19. Sada ni mo. Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy and in pain you will give birth and you will desire to control your husband. O, tanawa o. Nga dapat mo submit yung ka sa husband. Sa nitabo, di ba? God, man, and woman. Sa nitabo, tungod sa sin, gusto na i-control sa woman ang man. Nawa daw kung tinunglo pa na ang imuhang asawa. No? Wala na. Wala na dere. Kaya naman, mo manangingon di ako. You will desire to control your husband. But he will rule over you. Next slide. And to the man he said, since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. So, clear man kaayo ni. Mga gibayra na yun ni Lord, tama. Pero ato lang gina-emphasize nga asang gitunglo niya, ang ground, dili ang tao. Tama? All your life, you will struggle to scratch a living from it. So, grabe yun ang toiling. It will grow thorns and thistles. So, clear kaayong Bible nga na thorns and thistles. So, sa maning thorns and thistles, kanang mga bayro nun. Kanang mga utang. Kanang mga bills. 370 po. Nga walay katapusan. Bill sa hospital, bill. Nadyo'y thorns and thistles. 370. So, i-check daw imong life karon kung to puro thorns and thistles ba. Kasabot, wala pa'y blood ni Jesus nga ni-restore, ana. Palanglitan lang. Kung puro thorns and thistles. Kana ganing, na kay gidawat, pero pag dawat na nimo, wala na. Utang na sad ka. By the sweat of your brow, you will have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from the dust, and the dust you will return. So, mao gani ni nga gi-discuss jud ni sa kwan sa ato ang finances sa RW. Nga yes, maningkamot ka gamay, pero sa once nga nakig-partner na ka kay Lord, di ba na restore naman ta ang blood niya ang ni-restore sa land. Gamay lang na partnership nimo sa Ginoo, gamay nga sweat nimo is dakog income, dako nang abot. Diri man good is paningkamot ka, masigi kag paningkamot na toiling. Morning curse sa tuwa, toiling. Which is inginana akong life before. Grabe jud akong paningkamot. Kanang murag wala na jud ko'y pahulay. Nakapahulay ka pero naka sa kwarta, naka sa bed, kwarta kaya po ginaisip nimo, grabe ang toiling, no? So, unsay way ni God nga mabalik ta sa iyaha para mabalik ka na ang relationship, mabalik ang atong dominion, then pinaagi lang jud kang Kristo. Mao may gingon niya sa 2 Corinthians 5:18, and all this from God who reconciled us to himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. So mabalik atong relationship kay God through Christ Jesus. And that God kinsa nag-reconcile sa tuwa, ang Ginoo, pinaagi kang Kristo, was reconciling the world to himself in Christ. Then, iyang gingon diya, not counting man's sin against them. So, mo na ni ang justification. Di ba? Just as if we never sinned. Tama? And He has committed to us the message of reconciliation. So, si Jesus Christ ang solution sa separation nato
from God and His plan. Klaro? Walay lain. So kung dili nimo i-acknowledge si Christ unsa may tabo, wala jud, no? Wala yun atong relationship, putol ang atong relationship. Then wala tay image and likeness ni Christ, tama? Then at the same time, dili nato ma-represent og tarong ang Ginoo dinhi kay ngano man kita man ang physical representation sa Ginoo dinhi. Mo na nga ang mag-manifest sa imuha is ang nature sa animal. Nga naman, wala may spirit ang animal. Nga ang connection nato between God and man is ang spirit man. Tama? Spirito man ang Ginoo. O na, next nato nga topic is born again. Nakuha ninyo? So, what should man do to be in the plan of God? Of course, allow Jesus Christ to live inside and walk with Him. Let us receive Jesus Christ in our hearts as our God and live with Him. Colossians 2 verse 6 to 7. Basa na to. And now, just as you accepted Christ, gidawat na ba ninyo ang Ginoo? Gidawat na nato. Klaro na? As your Lord. Ayan, gingon diya, you must continue. Dili ka pwedeng gidawat ra na nimo. Napabayay process of sanctification. Klaro? Tulo baya ang aspect sa salvation? Justification, sanctification, na kay journey with the Lord. Amen? Para i-sanctify ka, nga mahimo kang liwat niya, para pagkamatay nimo, mapuy-an nimo ang glorified nga body. Liwat na ka sa Ginoo. Dili ka pwede maliwat o Ginoo dinhi. Wala na ka sa yuta. Nga naman, dili pa may glorified imong lawas. Muna, kailangan ka magpadayon. Amen? Ang imong mind will be like Christ. Nakuha na to. Para pagsulod nimo karon dito sa bagong lawas, liwat na yun ka Ginoo. Dili ka, maliwat na sayawa. Nga naman, glorified naman imong lawas. Tapos ang imong soul and ang imong spirit na align pa yun sa Ginoo, no, you are now like Christ. Pagmatay na ka. Nakuha na to. Muna yan yung diya, kailangan ka mo continue. Kay kung dili ka mag-continue sa Ginoo, pwede papaon imong pangalan sa Book of Life. Klaro? Let your roots grow down into Him. And let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Next slide. So it's not enough that we are saved from our sins, but it's very important to deepen our fellowship with Him. This is the first purpose why God made us to have relationship with Him. Kailangan jud mag-manifest jud ang katibuk-an sa iyang nature sa atuwa. Kay kita man ang representation niya din sa kalibutan. Tama? So kung dili ka magbadayon, dili jud nimo ma-experience ang tinuod nga gospel. Ang gospel manggod dili lang gipasaylo ta sa tong mga sala, tama? But dapat ikaw mismo ma-overcome pud nimo or ang sin wala na'y power sa imuha. Ngano man naman ang resurrection pa. Ang crucifixion, tama? We die. Jesus Christ died for our sins. We were forgiven. Nabayay lubong pa. Tama? Kita mismo mutuo ka nga ikaw namatay pud sa sin, then you believe sa resurrection power ni Jesus Christ. I-acknowledge nimo ang Holy Spirit para ikaw maging victorious ug dili na ka slave sa sin. So kung kutob lang ka sa pag-believe nimo kay Jesus Christ, kutob lang ka na pasaylo. Nakuha na to? Wala nimo na experience ang resurrection power Jesus Christ. Mao bitaw ni ang so is school of witness. Witness ka na experience nimo ang resurrection power ni Jesus Christ. Dapat naakay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Dili lang ka gipasaylo, kundi naay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Klaro?
Mao na nga magpadayon ka. Kay kung maundang ka, no, saon pag manifest. Mao gani ang eternal life is knowing Christ or knowing God. Tama? Saon na mo pag know, unsaon mo pag ila sa Ginoo kung di ka magpadayon. Nagsugod raman imong connection pagdawat nimo kang Jesus Christ. Tama? But kailangan na may manifest ang iyang nature sa atua. Kailangan ka magpadayon. Amen? Naba mo diha? So, allow God to live inside and walk with Him. Amen? So, next, what should man do to be in the plan of God? Ikadua, let us also use our authority against sin, sickness, and all works of the enemy. Let us remember that we're made to have dominion over the earth, so we must live victorious. We must live victorious life. We must not forget that Christ will become God's representative in this earth, so that we who is sin can be seen. He who is not sin can be seen through us. So pasabot nga kita mismo mabalik ang dominion nato karon dinhi sa earth, mabalik po ang dominion nato over sin, dili na sin ang master sa atoa. Magani ingon niya sa Matthew 1:21 nga he will be called Jesus to save us from our sins. Nga wala lang kag ipasaylo sa imong sala, but tabangan pa kaniya nga dili na master nimo ang sin, but ikaw na ang maging rule over sin. Dili na ka slave sa sin. Nakuha ninyo? Victorious na ka dapat. So kung victorious ka, dili na ka slave sa sin, unsa may tabo sa imo? Mura kag like Christ nga victorious na towards sin. Liwat na kag Ginoo ba? So kung mangutana karon sila, unsa di Ginoo? Maingon na ba nimo sa imuhang bana nga tanawa kung bana kinsang Ginoo? Oh, magka ang kuan, gingon diya. Una nga ikaw kamo nga gasimba mo, ga-training mo, pagtarong mo sa iyong relationship sa Ginoo. Kay mangutanay mo sila yan, kinsa di ang Ginoo? Tanawa kung bana. Ha? Ikaw na ng Ginoo? Tanawa ko to. Unsa din na inyong gisimbahan? Kinsa di ang Ginoo? Tanawa kong asawa pod, mo na pod imong bana bay. Ha? Mao man ka, kita man ka ang representative sa Ginoo. Kuha ninyo? Mangutana sila, katong naa si Jesus Christ, kinsa ang Ginoo? Tanawa si Jesus Christ. Tama? Karon, nihawa na si Jesus Christ. Ang Holy Spirit ba ang nagpuyo kang Jesus Christ to represent God dinhi sa toa? Paghawa niya, nibalhin ang Holy Spirit sa imuha karon. Kita karon ang physical body sa unseen nga God. Muna kung mangutana ka karon kinsang Ginoo, tanaway mong tapad. Oh. Muna magpadayon ka para ang nature niya hinay-hinay magmanifest sa imuha. Yung saon pastor yawanon pa man ako ang bana. Naalay physical nature niya ngayawanon. But the more kaga-acknowledge sa Holy Spirit, tabangan ka nga maliwat yung nature ni Lord. Kuha ninyo, sinful man gud nga to ang lawas. Mao gani nga gihatagan ta Holy Spirit, kamo nga mga core, apil mo sa kuan, apil mo sa youth, i-discuss na ako nigtarong sa ilaha para ma-overcome nila ang sin, maliwat sa ilang batasan sa Ginoo. Kay lahi man gud kung i-discuss nato diri, taas kayo to siya diri dinhi, murag mas deeper na siya ani ba. So later on, kamo pod nga kuan I pray nga ma-discuss pod na muna sa inyo ha dito. But kanina lang ang point ba nga ang Ginoo physical representation niya is kita. Tama? Oh.
Muna, tapi ka imo ang bana, magtarong ta. Oh, magtarong ta, o imo asawa. Magtarong ta. Liwat baya ka sa Ginoo, ang glory ni Lord na sa imuha. Amen? Aba mo diya? Gana ka. Pag hinay diya, kinatong silingan. Abita-bitaw, no? Representative baya ka sa Ginoo, ang bapa, imo ba? Mana na ka sa inyo. Oh, oh. Ah, ah. Klaro? Klaro. Nag-pray ta. Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong pulong, pasaylo ami Lord. Kung wala man minaliwat pa sa imo ha. Ikaw man nagsulti Ginoo nga there's no condemnation in Christ. Wala minimo gi-expect nga perfect mi dayon kay sinful man ang among lawas. But in Christ, naay chance nga mabag-o Ginoo. Naay chance nga maliwat mi sa imuha. And salamat kayo Lord sa imong balang spirito nga always nagakorek sa amuha para ma-align mi nga maliwat jud mi sa imuha. Salamat Lord sa imong pulong today nga gi-enlighten nimo sa amuha. Thank you sa imong anointing. I-anoint nimo Lord ang matag usa as we share your word today about sa imong plan sa amuha nga we are in relationship sa imuha and we are called to have dominion over the earth and all living creatures that moves along the ground. Thank you Lord kay kami ang imong physical nga representation nimo dinhi sa kalibutan. Tabangi mi Holy Spirit nga ma-represent ka namo tama. Kung mali man Lord ang pag-represent namo sa imo, nangayo mig pasaylo karon. Mangayo mig pasaylo Ginoo, forgive us. Forgive us. Holy Spirit, help us to be like you. To be like the Father. Ang nature ni mo, Father, ang magmanifest sa mo. And thank you for giving us your Holy Spirit, Lord Jesus. Nga mao'y mo represent and mo guide sa mo in accordance sa imong nature. Thank you na ikaw ang naghatag og life ni Christ sa mo, Holy Spirit. And thank you for that life. In Jesus' name. Amen. So, maayong gabi sa tanan.